Magandang araw! Kamusta ka? Alam kong nasabi ka ng magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan, kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Aire. Noong November 9, 1855, pinanganak ang revolusyonaryong si Mariano Llanera sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija, kina Juana Nunez at Enriquez Llanera. Nakapag-aral siya sa Kolehiyo di San Juan de Latran at naging kabesa de barangay. Unan din ay nilbihan siya bilang kapital munisipal ng kanilang bayan ng 2 beses. Minsan din siyang naging kakampi ng mga Espanyol, pero dahil sa paratang ng isang praile na nakikiisa siya umano sa pinaplanong himagsikan, lahat ng pag-aari niya ay kinumpiska at halos wala nang matira sa kanilang tahanan. Dito na niya naisip na sumali sa katipunan, at ang pagsali niya rito ay mabilis kumalat sa mga karatig bayan. Bumuo rin siya ng sarili niyang watawat, kulay itim, may bungo, 2 buto at letrang K sa gilid. Pinasagan niya itong Supremo Andres Bonifacio bilang bungo ni Llanera. Pinagtipon niya ang 3,000 kalalakihan upang atakihin ng isang kuta ng mga Kastila sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija. Ilan sa kanila ay may baril, habang iba ay may dalang itak at pusta ng kawayan. Bukod dito ay nagsuot rin sila ng pulang bandana at nagmarcha sila kasabay ng tugtugin ng gawa ng musikong bumbong. 3 araw, nakipagsagupan sila laban sa sundalong Espanyol, ngunit dumating ang karagdagang 200 sundalo, na dahilan para sila'y umatras. Habang sila'y umaatras, napatay niya ang pinuno ng Guardia Civil. Si Llanera ay nakipaglaban din sa iba pang mga sundalo sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at iba pang bayan sa Nueva Ecija. Ang American na historian na si John Taylor ay sinasabi na siya ay sumalakay sa riles ng tren at sa bayan ng Maynila, nagsusunog at nagdarambong. Noong December 1, 1896, napagtagumpayan niya ang 2 giyera sa Balingkupang at Sibol sa Bulacan. Para mapilitan siyang sumuko, ginawang i-massacre ng walang combatants ng ilang bayan sa Nueva Ecija. Ang kanyang bahay ay giniba at ang kanyang buntis na asawa ay kinuha at nakulong kasama ng ilang mga kaanak. Siya ay nanganak sa loob ng isang presinto. Noong Enero 1897, ang mga Espanyol ay inatake ang kanyang mga sundalo kaya nagkandungan siya sa Nueva Ecija. Ang kanyang mga tagasunod ay sumuko. Sa pagsuklam ay kanyang pinagbintangan ng mga tumanggi sa hirap. Pagkatapos ng pagkamatay ni Andres Bonifacio, si Llanera ay hinilang na Lieutenant General sa Assembly ng Fiesta, Montalban. Sina General Mamert at Natividad at Isidro Torres ay nagtrabaho sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na samahan ang kampo ni Aguinaldo upang guluhin ng mga Espanyol sa Bulacan at Nueva Ecija. Noong Oktubre 1897, nagtipon si Llanera at ang iba pang mga revolusyonaryong pinuno sa Biak na Bato, San Miguel de Mayumo, Bulacan, kung saan itinatag ni Aguinaldo ang kanyang upuan ng pamahalaan. Kabilang siya sa mga lumagda sa konstitusyon ng Biak na Bato na binuo noong Nobyembre 1. Bilang kinatawan ng hukbo, nilagdaan niya noong Nobyembre 5 ang mga tuntunin para sa kasunduang pangkapayapaan na ihaharap ni Pedro Paterno kay Gobernador General Primo de Rivera. Tumulong siya sa paghahanda ng schedule ng mga aktibidad para sa pagpapatupad ng kasunduan sa kapayapaan. Siya ay nagpatapon kasama si Aguinaldo sa Hong Kong. Dahil ang magkabilang panig ay tumingin sa kasunduan bilang isang pagkakataon upang mabago ang kanilang lakas, ang tigil-tigilan ni hindi nagtagal ay nasira. Bumalik ang mga Hapon. Inantasan sila na rin na ayusin ang mga pamahalaang panlalawigan at munisipyo sa Nueva Ecija. Siya rin ay kasangkot sa zoning na nalawigan sa mga distrito ng militar. Pagsapit ng Hunyo 20, 1898, siya ay namumuno sa unang zona na binubuo ng mga bayan ng San Isidro, Cabiao, San Antonio, Jaén, Capan at Palieranda. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang diktador na probinsyano.
Ibinalik niya ang kaayusan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sirkular sa mga pinuno ng bayan. Malinaw na tinukoy ang mga tungkulin ng mga opisyal na sibil, militar at relihiyon. Hiniling niya na bigyan siya ng listahan ng mga armas at lalaking may kakayahang magdala nito, ang kabuong pananalapi sa kanilang kabangyaman at ang stock ng palay. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, siya ang Supreme Commander ng unang batalyon ng Nueva Ecija at nilagay sa Fort Zone ng Maynila ni General Tonyo Luna. Sa pagtatanggol sa mga bayan sa San Isidro, Capan at Cabiao na ginuhit ni Aguinaldo noong Mayo 12, 1899, ipinagkatiwala sa kanyang ang utos. Nahuli si Llanera ng mga Amerikano sa bilangguan bago ang kanyang pagpapatapon sa Guam. Sumulat siya ng isang tula na pinamagatang Sa Inang Bayang Filipinas. Bumalik siya sa Pilipinas noong Setyembre 26, 1902 at nanatili sa kanyang bayan. 2 siya ikinasal kay Salome Xiao Paco noong 1877 at Felisa Balaja noong 1919. Mula sa kanyang 2 pag-aasawa, nagkaroon siya ng 11 anak kung saan isa si Eduardo ay naging pinuno din noong panahon ng Revolusyon. Namatay siya noong Setyembre 11, 1942. Ang mga parangal na ipinagkaloob sa kanya ay natipid. At noong 1878, ang isang kalye sa Boac, Marinduque ay pinangalan sa kanya. Gayon din noong 1879, ang Labuyag, isang sityo sa Pozo Roibo, Pangasinan na tinitirhan ng mga Igorot at mga unang Kristiyanong nakumberte ay pinalitan ng Llanera. A gentle reminder from Airy Perennials na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoy watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our history with Airy.